Hello. Magandang gabi sa inyong lahat mga night watchers. Sa gabing ito, kinagagalak ko po na maka-share sa inyo sa Word of God for tonight. Alright, so tonight pag-usapan natin tungkol doon sa topic natin for this month, yung generosity. Yan. So ano ba talaga yung generosity? Yan. So but first, let's pray. Father God in heaven, thank you so much in the mighty name of Jesus. Bless your holy name, God, tonight. Salamat po sa iyong word. Thank you for giving us wisdom, knowledge, and understanding na pag-aralan ang iyong salita sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, for the fresh revelation, knowledge of your word tonight. In Jesus' name. Amen. Alright. So, ano po ba talaga yung generosity? Yan. So, sa ibang salin sa Tagalog ay mapagbigay. Di ba? So, yan, generosity. So, mapagbigay. Pero, may napansin ako. Kasi may mga, sa akin mismo, minsan napansin ko parang, bakit bigay tayo ng bigay, pero parang hindi tayo nabibless. Di ba? Parang may mali. No? So, sasabihin man natin yung sarili natin na mapagbigay tayo. Sabi na mapagbigay naman ako, bakit ang kunat ng blessings? Ayan. So, mayroong problema 'yan pagka ganoon, mga kapatid. No? So, sa atin bilang isang Kristiyano, likas sa mga Kristiyano na mapagbigay. Dahil tayo ay created by God in His own image, and then si Lord ay mapagbigay. 'Di ba? Binigay niya nga yung kanyang nag-iisang anak para i-save tayo sa ating mga kasalanan. So, yun yung likas tayo dyan, mga Kristiyano, mapagbigay. So, walang Kristiyano na hindi mapagbigay. Kaya lang, minsan sa buhay natin, nagtaka tayo, bakit tayo hindi na i-bless? Bakit tayo hindi binibless ni Lord? Sasabihin natin, generous naman tayo. Mapagbigay tayo. So, maraming factor yan, mga kapatid. Maraming mga kadahilanan kung bakit bigay tayo ng bigay, pero parang ang kunat ng blessings dito sa atin. No? Parang ang kunat ng balik ng blessings. Di ba? Yung sabi nga sa Acts, makikita natin, Acts chapter 20 verse 35, sabi doon, it is more or it is blessed, mas nabibless yung nagbibigay kaysa binibigyan. Di ba? Pero tayo, minsan, bigay tayo ng bigay, parang wala naman. Di ba? Anong nangyari? Anong nangyari? So, mga kapatid, pagtuunan natin ng pansin yung word ni God sa Luke chapter 6 verse 38. Kasi magbigay nga eh. So ito yung bugbog sarado na versikulo about giving. Luke chapter 6 verse 38, ito ang sinasabi. Give and it shall be given unto you. Sabi doon, pagbigay ka and then ikaw ay pagbibigyan. Pero yun nga, bigay tayo ng bigay pero parang walang nagbibigay sa atin. Parang may mali. So tapusin natin. Sabi dito, give and it shall be given to you. Press down. Sabi dito, a good measure, press down, shaken together, and running over. Di ba? Grabe, umaapaw pa yan. Talagang sa Tagalog pa, siksik, liglig, at umaapaw. Yun yung exact word sa Tagalog. Pag nagbigay ka, ang balik sa'yo, yun. Siksik, liglig, at umaapaw. Ito, sabi dito, shall man give into your bosom. And then meron pa itong karugtong, mga kapatid. Tumigil kasi tayo doon eh. Tumigil tayo doon sa word na yun.
Madalas naririnig ko ito pag nagka-sharing, nag-sharing ng word of God about giving at ginagamit itong Luke 6:38. Doon lang tumitigil, no? Ang binabanggit lang lagi ito, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together and running over, and then that's it. Di ba? So, happy na tayo noon, na talagang tumigil tayo noon, pero may karugtong po mga kapatid. Babasahin natin itong karugtong. Sabi dito, for with the same measure, yon ang iintindihin natin to. Dahil sinasabi dito, for with the same measure, you use, kung ano yung measurement, kung ano yung measure na ginamit mo sa pagbibigay mo, no? Ang measure, ito, talagang, pakinggan nyo to. Ito yung importante. Ito yung importante. For what measure you use shall be measured back to you. Yun yung sinabi. Kinalimutan natin yan, mga kapatid. Tumigil tayo doon sa press down, shaken together, and running over. And then, yes, pag nagbigay ako, it will come back to me. Good measure, press down, shaken together, and running over. Di ba? Talagang ini-expect natin yan. Expect tayo dyan. For good measure, press down, shaken together, and running over. Pero na-disappoint tayo. Dahil parang ang kunat. Parang hindi bumalik yung binigay natin. Saan napunta yun? No? Bigay naman tayo ng bigay. Pero, teka muna, Lord, minsan natatanong na natin si Lord, Lord, ano nangyari? Parang bigay naman ako ng bigay. Release ako ng release dito. No? Parang, teka, saan pumunta? Parang ang kunat. No? Hindi bumabalik. So, yun yung mga kapatid. Doon ang problema sa yung last phrase. Kinalimutan natin yun. Ang sinabi, for what measure you use, for what measure you use, the same measure shall be used back to you again. Di ba? Yun din yung measurement. Ano ba yung measure? Minsan, maraming maraming aspect itong measure . Pag sabi mong measure, sukat, di ba? Sukat or takalan, no? Yung sa Tagalog, takalan, yung sisidlan na ginamit mo. So, yun yung minsan meron din tayong misunderstanding doon. No? Misunderstanding doon. Pero, ang pinaka most common na kinalimutan natin about dito sa measure, for what measure you use. Ayan. Mga kapatid, ito yung sinabi ni King David dito sa 2 Samuel chapter 24 verse 24. Ito po, tatandaan po natin to. Ito yung key frame sa pagbibigay. No? Ito yung key frame, pinaka-key sa pagbibigay na talagang alam natin na pag nagbigay tayo, talagang babalik ito sa atin. Pag ito ang gagamitin natin. Ano ba sinabi ni King David dito sa 2 Samuel chapter 24 verse 24? Sabi ni King David dito, I will not offer anything that cost me nothing. Alam mo yung sinabi ni King David dito na I will not offer anything that cost me nothing. Mga kapatid, this is the measure. Ito yung measurement na ginamit ni King David. Na sabi niya, dapat pag nagbibigay ako, it will cost me a lot. It will cost me something. Kung hindi man a lot, at least it will cost us something. Pag nagbibigay tayo, yung binibigay natin, it means a lot to us. Yun yung measurement. Hindi literal na, actually pwede rin yung literal na talagang measure kung nagbibigay ka ng marami at babalik ito sa iyo ng marami. Di ba? Pwede rin yun. Pero the measurement na dito ginamit ni David is yung talagang
masakit na sa puso. Talagang yung importante kung ano yung pinaka-importante sa'yo or yung mga bagay-bagay na talagang merong halaga, yun. Merong halaga para sa'yo at yun yung binigay mo para kay Lord. And then for sure, it will come back to you. Bakit mga kapatid? Ano ba nangyari dito? No? Itong time na ito sa panahon ni King David may plague. May plague ito. And then kailangan na ni King David na umakyat para magbigay ng offering kay Lord para mawala na yung plague. And then maraming mga mga binibigay ng libre na pang-offering lang. Sabi, mahal na hari, no? Ito, pwede to. Kaya sinabi ni King David, no, hindi. Hindi ko gagawin 'yan. I will not offer anything that will not cost me. No? Sabi ni King David, dapat yung ibibigay ko ay talagang yung pinaghirapan ko. Dapat yung ibibigay ko, yun yung pinaka the best ko. Yun ay measurement mga kapatid. Meron kasi tayo minsan masasabi natin na giver tayo or generous giver tayo. No, madali tayong nagdi-dispose ng mga bagay-bagay. Okay, bigay ito kay bigay ito kay bigay ito kay ganyan. Ayan. So, with what measurement na binibigay mo yung mga bagay na yon? Ito, madalas, kung bakit hindi bumabalik yung binibigay natin, ito yung sa nakikita ko lang no? Sa nakikita ko lang. Even sa mga anak ko and my own children, hindi ko na babanggitin kung sino, sa katatlo lang yan sila. Ito nakikita ko, meron akong anak na talagang mapagbigay, nagbibigay siya. Pero ang problema, ito, yung binibigay mo, hindi sa'yo. Yan. Yung binibigay mo, hindi sa'yo. Hindi mo pinaghirapan. Di ba? Hindi mo pinaghirapan yung binibigay mo. So, kahit bigay ka ng bigay, masasabi man ng ibang tao na generous giver ka dahil nakikita nila na nagbibigay ka, but then, hindi mo madadaya si Lord. Alam ni Lord na yung binibigay mo, walang kwenta sa'yo. Walang kwenta para sa'yo. Ang dali mong binigay. Ang dali mong binigay kasi bakit? Walang halaga yun sa'yo. Hindi naman to. So, ibig sabihin parang hindi nakadikit sa iyo yung binibigay mo. Hindi nakadikit. Parang talagang nung hinugot mo, wala lang. Talagang, okay, bigay. Okay, bigay. Okay, bigay. Diba? Minsan, pag may nakikita ka dyan na nakakaawa, kailangan bigyan. Okay, bigay. Bigay ka ng mga bagay-bagay. Hindi naman sa'yo. Kahit damit, laruan, mga pagkain, ayan. So, bigay ka ng pagkain pero ninakaw mo naman. Ninakaw mo naman. Ano ka, Robin Hood? Diba? Nagnakaw ka doon sa mayaman, binibigay mo sa mahirap. Hindi pwede yan. Walang Robin Hood dito kay Lord. Dapat yung binibigay mo talaga, yung pinaghirapan mo talaga. Yung sarili mo. Yung yung isang bagay, pagka binigay mo, talagang hinugot mo mula sa puso mo at talagang pagkahugot mong ganun, nagdudugo yung puso mo. Yun yung yun sana banggit ni Pastor Mike nung Sunday, sacrificial giving. Pero sa akin naman, this is the measurement. Ito yung measurement na gagamitin natin para sigurado tayo na yung binibigay natin ay babalik sa atin. Okay ba mga kapatid? Kahit Then starting today, tatandaan natin na pag nagbibigay tayo, iingatan natin kung anong measure yung ginamit natin sa pagbibigay.
Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, thank you so much tonight. Salamat po, Panginoon, na sa word na natutunan namin sa gabing ito, na dapat pag kami ay nagbibigay, Lord, ingatan namin kung ano yung measure na ginamit namin sa pagbibigay. At Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na kung kami ay mapagbigay, hindi kami nagbibigay na walang kwenta o walang halaga para sa amin. Lord, salamat po, Panginoon. Tutulungan mo kami na magiging tunay na generous people of God. Salamat po, Panginoon. Thank you so much for your grace and your mercy and your loving kindness upon every one of us. In Jesus' name, amen and amen.